Ito kasing mukha ni Lisa Marcos at si Bongbong Marcos, hindi mo talaga mapagkatiwalaan. Mukha pa lang ng dalawang demonyo na yan. So, assuming na makuha nila yung majority, before conviction, pwede pong mag-resign si Inday. At walang disqualification doon. Pwede siyang tumakbo sa 2022. Example niyan, si Erap. Diba? Natandaan niyo si Erap? He was not convicted kasi he relinquished his office. And then the next election, tumakbo siyang mayor ng Manila. So walang perpetual disqualification kapag hindi ka actually na convicted. The resignation puts an end to the impeachment process. So walang conviction, pwede tumakbo ulit. So, and then, kung na-notice po ninyo, alam niyo naman si Kong Sid is an elected official. So in 2028, haharap po siya sa halalan. Pero did you notice na nakapula siya ngayon? Pareho kami. Kasi Chinese New Year today. Pampaswerte niya yan. Kasi may eleksyon sa 2028. Hindi kasi siya nagtitiwala kay George Garcia. Saka yung comment niya. Diba? That's my topic today. Palaging minimension ni Kong Sid kanina, 32 million si Inday Sara. Yung 32 million na boto ni Inday Sara, totoong boto niya yan. Pero yung kay Marcos, hindi totoo yung 31.9 million niya. Dinagdagan nila yun. Kaya nga makita ninyo yung gross insecurity ni Marcos at Elisa kay Inday Sara. Kasi nakita nila yan eh. Ito, mahal na mahal po ng mga tao. Kaya umabot ng 32 million ang boto niya. Pero yung si Bongbong, hindi gaano. I always maintain that Marcos got no more than 24 million votes. Kasi matindi din ang kalaban niya, incumbent Vice President, si Robredo. So, ang ginawa ni Lisa, nakipagkonsabo sa Smartmatic para dagdagan yung boto ni Bongbong. Para idikit yung boto niya kay Inday. Because kung si Bongbong is 24 million at si Inday 32 million, sinong titingalain ninyong leader? Hindi si Bongbong, si Inday. Kaya, they are so insecure right at that moment, nagplano na sila how to get rid of her. Itong lahat na nakikita ninyo ngayon, that's part and parcel ng kanilang balak to get rid of her. Because they have done so much havoc to this country, to our economy, and to our future. Takot sila na baka makulong sila sa 2028 kung hindi kanila ang kandidato. Kung hindi sa kanila yung presidente. And insecure sila masyado, knowing also that the election system, kahit mahawak nila, hindi rin sila sigurado na makalusot yung daya. Given the fact na si Inday is very popular. Kahit na anong pinapato nila kay Inday, mataas pa rin yung rating ni Inday. Diba? Oh. At kahit pa si George Garcia ang nandyan sa Comelec, hindi sila makakasiguro. Kasi yung eleksyon, yung daya, hindi yung eleksyon ha, yung daya ng eleksyon, hindi pwedeng whole numbers ang idadagdag mo. Kasi kung whole numbers ang idadagdag mo, dalawa ang posibleng mangyari. Either lumagpas ka sa total number of registered voters, di mahuhuli ka kaagad. Or, the result becomes so impossible na walang maniniwala. So, ang daya is a certain percentage. Percentage yan. Hindi pwedeng whole numbers ang ibibigay mo sa dadayakin mong kandidato. Kasi nga, lalagpas ka sa total number of registered voters or the result become very impossible. Very incredible actually. So, percentage yan. Pero kung sobrang dami ang botong binigay natin kay Inday Sara, hindi aabutin ng kanilang daya. That's the danger.
Kasi hindi naman 100% sure ang daya. Like for example, what happened to President Duterte. Ang boto ni President Duterte mas mataas sa 16 million, binawasan nila yun. Pero yung pangalawa, si Mar, sobrang kulilat, kahit anong dagdag, by percentage, hindi kinaya. So si Digong pa rin ang nanalo. That's one of the tracks I'm going to mention today. Meron tayong tatlong tracks na pwede natin gamitin o gagawin as we face these elections in 2028. That is, if we survive. Di ba? Pero malamang, we will survive. As a country, as a people. Si Marcos ang malaking posibleng hindi mag-survive. Kasi may septic tank na siya sa gilid. Kaya nga siya binigyan ng septic tank to remind him na ikaw, hindi ka talaga nakuntento sa pagnanakaw mo, ha? Kaya bigyan kita ng septic tank sa gilid mo. To remind you na mandaraya ka, magnanakaw ka, and to remind you of your mortality. Mabait pa rin ang Diyos sa atin. Anyways, ngayong 2028, haharap tayo ng halalan. Pero yun nga, ang number one na problema natin, ang daya. Plus the fact na si George Garcia ang chairman ng COMELEC. Eh si George Garcia, operator yan eh. O public kong inaakusahan si George Garcia, George, operator ka eh. Eh kung hindi totoo yung sinasabi mo, matagal mo na akong kinasuhan. Eh ayaw mo naman akong kasuhan. Kasi mas lalong mabulagdag ang mga magic mo. Nung abogado ka pa, hindi ka pa COMELEC chairman. Anyway, you're as infected as the zombies in Walking Dead. So si George Garcia, nakita nyo na si George Garcia, di ba? Kahit ang talo, siyang nakakaupo. Saan ka makikita ng halalan na yung natalo, ang siyang nakaupo? Eh, ikaw nagsabi ha. Kap, ikaw nagsabi ha. Hindi ko lang sasabihin, kaibigan ko yan eh. Ang example ko dito sa Batangas. Ma'am, anong silang? Silang, Cavite. Ay, hindi. Silang. Ano ba silang? Cavite. Si Caranza. Di ba, ang kalaban ni Caranza si Adarna. Oh, mukha ng Darna. Oh, Adarna, Caranza. Natalo si Caranza. Nanalo si Adarna. Dinisqualify ni George si Adarna. Ordinarily, ang uupo ang Vice Mayor. Hala, hindi pinaupo ang Vice Mayor. Si Caranza ang nakaupo. Nato, yung amo mo, di na makatae. Malaking problema talaga si George Garcia. Kaya ito yung hinaharap natin problema sa 2028. Hindi lang yung makina, si George Garcia. Kasi kahit ang talo, pwedeng umupo. At pinapaupo yung talo. Si Duterte Partikis, di ba? Duterte yun. Tatlong seats nawala. Si Dilima ba pumalik? Okay na. Alam ko na. Si George Garcia yan. Anyway, ito mga kababayan, tatlong tracks. Unang track, yung hybrid election system. We have 2 years, pero imposible yun. Palagi nating sinasabi na dapat hybrid election system ang gagawin natin, election system. Ito yung mano-manong botohan, automated yung, mano-manong bilangan, automated yung transmission. Kasi po, sa mano-manong botohan, mano-manong bilangan, mano-manong transmission, kikidnapin yung ballot box, papalitan yung election returns. Kaya pagdating sa munisipyo, ang nanalo sa presinto, talo na. Kaya ang gagawin natin, manual voting, manual counting, bibilangin natin yan dyan sa harap ng publiko, tas automated yung transmission para walang makapandaya. Kung dadayain mo man sa transmission, mahuhuli ka. Kasi binilang yan doon sa presinto. Alam ng tao yun. But, given the fact that Congress is controlled by Marcos, hindi sila papayag doon. But that's one track we can still do. Kung, di ba, 2 taon, pwede pa. We have 2 years to go. Pwede pa. Pero that's one track na pwede natin gawin. The other track is
mag-file tayo ng petition sa Supreme Court to allow us na bilangin natin yung voter receipt para ma-verify natin na yung resulta sa makina tuma doon sa voter receipt natin. Meron niyang kaso dito sa House of Representatives natin. Patunay ko talaga yan na totoo yung daya ni Sparkmatic at Ecomelec. Si Congressman Villapuerte, namatay na po siya. Nabuksan yung kanya mga balota dito sa House of Representatives. Sa 100 presinto, pinawasan siya ng 17,000 votes. Ang kalaban, si Bordado, speechwriter ni Jesse Robredo, tao ni Leni Robredo, dinagdagan ng 8,000 boto. And the documents are certified true copy. Pinilang isa-isa yung balota, ginawa ng election revision report, certified true copy ng House of Representatives. Umabot to sa Supreme Court, pero hindi pinakita ng abogado yung mga resulta mula sa HRED. Kaya sabi ng Supreme Court, wala kaming pagbabasihan. This time, kung mag-file kayo ng petition, yun ang ipapakita natin sa Supreme Court. Hindi tama ang bilang ng makina doon sa balota. The only recourse for the public is bilangin natin yung balota, ay yung voter receipt, para hindi tayo madihado, hindi tayo madaya. That's the second trap. But the third trap is, tulad ng sinabi ko kanina, ang daya hindi pwedeng whole numbers. It has to be a certain percentage. So anong response natin doon? Vote surge. Ibuhos natin lahat ng botong pwede natin ibuhos para sa kandidato natin sa 2028. Kaya yung suporta natin kay Inday Sara, 100%, you can exceed that one, mas daming boto ang ibigay natin sa kanya. Because you see, si Marcos, pwedeng 5 ang tumakbong presidente sa 2028. Posibleng 5, posibleng 4, posibleng 3, but not 101. So, sa opposition, merong, si Inday Sara is definitely 1. Pwede may 3 kandidato for president. But yung sa 3 na yan, hindi ka makasiguro na hindi kay Marcos yan. Tataya at tataya yung mag-asawang panga dyan sa 3 na yan. So dito sa election sa 2028, it's Duterte and nothing else. Ibuhos natin ang boto natin kay Inday Sara para tumaas ng gusto yung kanyang boto at hindi na ma-overtake ng kanilang daya. That's the third trap. So ito yung ating dapat gawin. Tulad na ng sinabi ko, yung hybrid election system, malabo yun. Kasi nga kontrolado nila yung House of Representatives. Dito sa petition sa Supreme Court, pwede pa. I will draft with patulong ako ito General, yes. Kami ni Atty. Vic, we will draft a petition. Kailangan natin suportahan yun. Bilangin natin ang ating voter receipt para ma-verify natin yung makina. Tandaan ninyo, lahat ng automated machines, susunod lang yan kung ano yung instruction sa kanila. Ordinarily, 1 plus 1 equals 2. Pero kung ako yung programmer at sasabihin mong 1 plus 1 equals 11, 11 ang i-report ng makina. Hindi 2. Kasi, kaya nga tayo nag-automated because these are repetitive tasks. Yung pagbilang ng boto, pag-report ng boto, repetitive yan. Sumusunod lang yung computer sa instruction sa kanya. No matter anong sasabihin ni George Garcia, huwag kayong maniwala sa kanya. Ang tandaan lang ninyo, ang talo na ipapanalo ni George Garcia. Doon pa lang, huwag nyo nang pagkatiwalaan ang COMELEC. Ang tawag ko nga dyan, komisyon o eleksyon. Hindi commission on elections, ha? Komisyon o eleksyon.
Magbayad ka ng komisyon, walang eleksyon. Pag hindi ka magbayad ng komisyon, na eleksyon. Oh. Yan. Yung mga hayop dyan sa Comelec na yan. Walang mapili dyan sa kanila. Ito, tandaan natin. Gagawin natin to because our future is at stake. Alam ni Marcos na kapag si Inday ang manalong presidente, makukulong sila. Diba? Kasi pinakulong nila ang tatay ni Inday eh. So ngayon, I really want Marcos to be in prison. Kasi alam ko kung gaano kalawak yung kanilang pandaraya at pagdakaw sa kaban ng bayan. Tulad ka ng sinabi ni Dong Sig kanina, actually, talo na tayo ng Vietnam. Dati ang Vietnam, ano ba yan? Noong 1970s, di ba sila pumunta dito sa atin as refugees? Oh, ngayon, ang layo na nila kaysa sa atin. Yung GDP per capita nila is mas mataas kaysa GDP per capita ng Pilipinas. In short, the average Vietnamese is richer than the average Filipino. So, hindi malayo na baka ma-overtake na naman tayo ng Cambodia or Burma, Myanmar pala. Every time, ito ha, if we don't fight, every time we fail to fight, every time we fail to win, they win. And every time they win, they always see us as losers. So the more na aabusuin tayo kapag hindi tayo lumaban. And we should keep fighting because we never know. Victory is just around the corner. If we don't keep fighting, we will never reach the corner and we will never taste victory. But if we keep fighting on and on, you never know when we will hit the lucky punch. At magwawagi tayo kasama si Kapitana. So I think that's all I can say. And if you have questions, I will be ready to answer.